po tayong magtanong, mga vlogger. Pwede po tayong magtanong kay JM at kay Rangke. Samba. Question and answer. Ikaw wala magtatanong. Yun ang mga nag-uusap doon. Ako muna ang unang magtatanong. Yeah. Kasi nabalitaan ko, masyado na sikat si JM Agent eh. Na-content na doon ako muna. Nabalitaan ko, pinapatawag daw po kayo sa Quadcom. Hindi ko alam sa mga vlogger na to kung sino pa ang unang, sino pa ang susunod na tatawagin. Ano po yung masasabi niyo po doon? Hello, magandang gabi. Oo nga no? At nakatanggap tayo ng impormasyon na ipapatawag ako ng Kongreso. Kaya eto naman malugod kong tinatanggap at ikinararangal, kaya nga mayat pa yan, tumitingin ako ng email ko, no? Kung pumasok na yung sinasabing patawag. Ngayon, kapag hindi ako nakatanggap ng patawag ngayong gabi, bukas na bukas, magpapadala ako ng email doon sa Secretariat ng Public Order para ipaalam sa kanila na ako ay willing and able na humarap. To shed light, at doon sa mga issues na mukhang hindi sila makamove on. Lalo na patungkol doon sa mga sinasabi nitong mga kongresista na ito raw Quadcom sinisira ng mga vlogger. Kaya at yung ibang mga miyembro ng Quadcom nagiging subject ng atake ng mga vlogger. Kaya ako mismo talagang nakikiusap din ako sa kanila, ipatawag nyo ko. Ang aking email ay agentjojoMorales2009@gmail.com. Pwede nyo po ako padalan ng ng invitation. At ako po ay haharap sa inyo kahit ipakulong nyo pa ako. Yan, haharap po ako sa inyo. Sapagkat ang isang tao na naninindigan para sa katotohanan, para sa bansa, ay hindi po takot humarap kahit kanino. Naranasan ko na pong ialay ang sarili kong buhay. Naranasan ko na po yan. Wala na po akong gagawin sa buhay, kundi para sa bayan. Yun po yun. Kaya ako po nakikiusap sa inyo kung kayo man po ay balintulot sa pag-i-issue ng imbitasyon, huwag po kayong mag-aalala sapagkat hindi ko mauuli yung yung issue na nangyari sa Senado. Huwag lamang po ninyo akong sasalaulain sapagkat ako ay tao rin katulad ninyo at mayroong pagkakataon na salaulain din kayo. Yung po yun. Huwag po tayong magtago sa kataga na ako ay halal ng bayan. Huwag po. Sapagkat ako personal na opinion, yung inyong magkakahalal, pinayaran nyo lang yan. Kaya hindi, huwag nyo kung ano sa akin yan. Ako po, talagang itinalaga ko na ang buhay ko bilang isang alagad ng batas. Isang paa nasa hukay, isang paa nasa motel. Ay, nasa bahay. Yun po. Kaya, inaasahan ko po yung patawag ninyo. Inaasahan ko po. Wag ko kayong mag-aalala na sasabihin kaya nga natin pinatingin yung Pidea Lex Kaya hindi nga natin inimbisigahan yung Pidea Lex dahil makakalagkad yung pangalan ni Lisa Marcos. Wag ko kayong mag-alala. Pag-asawa ho yung kakalagkarin ko. Si Lisa at si Bongbong. Yan. Ibalik ko natin yung nakaraan.
yung hindi natapos, ituloy po natin pa. Yan po. So, malinaw po ha. Aiden Morales 2009@gmail.com. Yun po ang aking email. Huwag po kayong mag-alala. Kahit pakulong nyo po ako, kahit patayin nyo pa ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinasabi nyo kay Hector Grijaldo na matapang ka lang sa Senado, ako hamunin nyo, mag-draw tayo. Hinahamon ko kayo. Ha? Mapatay nyo ako, buenas nyo. Mapatay ko kayo, buenas nyo rin. Parehong swerte. Huwag ka mag-alala. Nasa likod mo kami. Ba't sa likod, sir? Sir, tanong ko lang. Una, sir, sa issue ng Afghanistan, ang unang batch ng Afghanistan is 300. Tapos pangalawa, 200. After that, umupong presidente si Trump. Diniklara ni Trump na suspendido po yung pagpasok ng mga Afghan refugees sa Amerika. So ano po yung posibleng mangyari po sa 500 Afghanistan na nandito sa Pilipinas? Yan na, ang problema ni Bangag. Papakainin ba niya yan? Walang pera. May pera ba ipapakain dyan? Wala, bubutang na. Saan niya nilalagay? Mayroon. Ang delikado dyan, kung gamitin niya na, kasi, di ba galing sa giyera yan? Yes, galing sa Gira po. Alam mo naman yung utang ni Bangag. Pulbura din yan. Delikado, gamitin na lang niya yan na magiging army, private army. Kasi magaling daw yan sa, combat. Kasi galing Afghanistan. Yun ang delikado ngayon. So dapat, papauwi na lang yan kung saan sila galing. Kung matino ang utang ng presidente. Itaboy yan. Kasi tinaboy nga, pinay-stop ni Trump, diba sabi mo? O dito, stop din yung pagtanggap. Ibalik where saan yan sila galing. Okay, sir. Pangalawa, sir, naging dati ka pong opisyal ng gobyerno. So, ibig sabihin, alam mo po yung proseso ng budgeting. Ano yung masasabi mo ngayon na balibaliktad po yung rason ng bawat membro ng bicameral? Si Kimbo umaamin, yung iba nagdi-deny. Siyempre, nagdi-deny, umaamin, pero nahuhuli din. Diba? Kasi ganito yun. Ang proseso kasi dyan, separate yung lower house, separate yung upper house. Magkaroon sila ng kanilang version, magkaroon din ang version ng isang house. So, kung hindi sila pareho, yan ay tinatawag na may bicameral conference na magtagpi-tagpi. Doon na mangyayari yung you show me yours and I'll show you mine. Yun kasi budget yan eh. So horse trading yan. So hanggang magkaintindihan sila. Diba? Hanggang magkaintindihan sila, yun na ang sa BICAM na pag-usap. Ngayon, bakit may mga blanco? Sa tingin ko dyan, ang blanco ay nare-reserve doon sa gusto ni Bangag. Kasi yung gusto ng upper at lower, si Martin, si Escudero, andun na, napasok na. Pero bakit may binablanco? Tuhod yung blanco na yun. Ha? Sino ang mag-decide na amount na ilagay doon? O yun ay naka-reserve sa gusto ni Bangag, ni Lisa, at doon sa mga relative, family nila. Kasi family, sali dyan eh. Oy, akin yun ha, ilagay mo yan ha, gano'n yan ha, akin yan. So, napirmahan nila yun. Kasi, di ba, sobrang kumpiyansa kasi nila eh. They are in too much confidence na hindi makikita yun. Kasi, akala nila, sa kanila lahat na tao, bayan na lahat ng congressman, pati mga staff, hindi magsasalita. Ngayon, sabi ko nga, nabulgar sila na yung mga blanco ay napunta sa kamay ng mga kongresista. So, even, nakakuha si Congressman Ongag. Si Congressman Ongag incumbent. Siya niyang nagreklamo. Bakit nandito pang blanco na kasama sa napirmahan? Bakit walang laman? Na napirmahan na sana to, may laman. Kasi yun na yun ang kopya na ipiprint lang, magiging daan na yun. Diba? At yun ang proseso. Bakit hindi nangyari? And this is the first time
Ako 17 years na ako sa Kongreso, sa Senado. Alam ko ang proseso sa budget. Walang blanco kahit nasa BICAM. Wala. Napipill up yan. Dahil ang finished product yan, yun ang pipirmahan ng Presidente at gawing withdraw. Bakit may blanco? Yun ay nagpapakita lang na merong talagang God's intervention na sa ngayon, mabubulgar na ang dekadang problema yan sa mga pagnakaw ng kaban ng bayan na pinag-usapan ng sa BICAM. Yun ang mali nila na nablangkuhan, pinirmahan. Yun ang mali nila. And that is, dahil napirmahan at nagawa ang gaha na pirma ng Presidente, it could not be called a wrong law, but it is an unconstitutional law because hindi yan dumaan sa legal process. Dapat, nung nakita, binalik, sinisik, koreksyonan sa plenary, yun, mawala na yun, yung blanco pilapan sa plenary, in a transparent manner, pilapan yun doon. Hindi, nautusan mo lang yung staff na, oy, kayo na maglagay ng amount yan, foul yun. And that is technical malversation. Kasi, klarong-klaro, sila ang magpirma, sila ang maglagay ng mga amount, calculator lang, bawal yun. Kasi, ang correction sa technical staff, tama, yung support, yung technical lang na ano, yung grammatical error, technical error, yun lang ang kaya i-correct. Pero yung amount, hindi yun. Kasi BICAM ang mag-usap nun. Kung may blanco, ibalik sa galing sa plenary, doon pa lang si plenary. May blanco doon. Di ba sabi ni Raul Manuel, 1 hour lang before sa plenary, nagbigay ng kopya. At saka lang niya nakita na may blanco, kaya nagreklamo din siya. Di ba? O so, nagreklamo sila na may blanco. Dapat yun, foul yun. O may blanco, ang ibalik muna dito. Kailangan, bago yan, ma-ratify sa plenary, kailangan may laman na yan. Because that is already the enrolled bill na gagawin na bigay sa Presidente at kompleto na yun. Si Presidente nagsabi lang, wala namang blanco doon sa gaha. Siyempre, naprinta na yun eh. Di ba? Siyempre, naprinta na yun at napasok na ang mga gusto nilang ipasok na nilalaman ng blanco na yun. Di ba? So ngayon, sabihin nila, saan? Pinasimulan na, nirefute nila yung mga nag-file sa Supreme Court, sabi nila. Di maglagay din sila ng ebidensya nila. Di up to friend, and I'm sure, hanapan sila, magka-counter sila doon eh. So, anong ebidensya nila? Meron ba silang napirmahan na mga senador at congressman na member sa BICAM na may fill up? Sige, ita-challenge ko sila. Meron ba kayong kopya? So, yun ang counter ninyo. Yung blanco nga na pirmahan ng mga committee sa BICAM o magpakita kayo ng may laman. So, ang question, walang laman, may laman. Ang walang laman, blanco, pinirmahan. Sige, magpakita kayo nung may pirma. Question, sir. Yes. Even na kayo ay isang subject matter expert sa bagay na to, ano ang dapat o tamang maging remedyo ng gobyernong ito sa ganitong sitwasyon? Okay. If I may, kung makikita yung merit na ito sa dito sa kasong ito, kasi nag-file si Atty. Vic, sila ni Congressman Ongab, may magtatanong kung still it is operable ba to? Pwede ba itong gamitin sa gobyerno ang 2025 budget? Sa paningin ko, yun lang ang program at saka insertions ang burahin ng Korte Suprema. Kasi sa budget na to, nakasalalay yung mga budget sa mga departments para hindi magkaroon ng hiatus o break na magamit itong 2025. Yun lang ang portion ng program 1 at saka yung insertions dahil yun ang source ng mga pagnanakaw at mga blanco. So yun lang. The 2025 GAA will be in effect minus the unprogrammed and project insertions na ini-implement ng mga agencies. Di ba? So yun lang ang mangyari. Kasi
Noong una, sa tingin ko, baka inoperative yun, mag-declare ang Supreme Court at i-reenact yung 2024 mag-reenactment, di ba? Pero parang malabo na yon kasi may eleksyon eh. Ang pera para gastusin sa eleksyon nakasalalay sa 2025 di ba? Diyan nakasalalay. Kung itutuloy nila sir na gamitin itong GAA 2025, will this lead to constitutional crisis? Hindi, sabi ko nga, kasi dumulog tayo sa Korte Suprema, kasi yung mga blanco, ang mga questionable na mga blanco, ay puro, kung mapatunayan nila na yon ay unprogram at saka insertion, yon lang ang i-declare na inoperable. Pero yung kabuuan na yon, operable. Walang ano yan, parang ganun lang ang sa tingin ko na i-design. Pero advantage na yun, ganito mapipilayan mo ang mga politiko. Bakit? Kasi last year pa, nung ginawa, nagsubmit sila ng mga budget, eh, may kasabwat na yan ng mga kontraktor. Kasi ang sistema yan, mga supplier ng kontraktor, siya yung mga naglalabi sa mga congressman, sa mga politiko, na ito ang mga project na papunduhan natin, ito ang mga project na dyan ka magkapera para sa iyong eleksyon, politika, whatever. So ngayon, pag hindi yan magamit dahil dineclare ng Supreme Court na inoperable, so, wala silang pera. Kaya nga, nagkabulol-bulol silang magsalita, magsagot. Kasi to their mind, wala tayong gagamitin sa eleksyon. Kasi may cash advance na tayo last year, eh kung nabidding yan this month or next month, meron na silang final billing sa kanilang komisyon. O saan nila kukunin yun? Dapat sana, ako I'm asking the Supreme Court, declare inoperable yung portion ng unprogram at insertion. Dahil doon ang perang nakaw. Cash advance, sir. Cash advance na. Alam mo na cash advance na. Cash advance yan, sir. Kaya nga, may nakausap akong mga malalaking nakuna ng pera. Malungkot sila sa nangyari ngayon. Kasi, pag diniklara ng Supreme Court na invalid, patay na. Ay, walang pera kasi walang bidding. Kasi ang cash advance doon, mga 50% cash advance. Last year, kaya masaya mga politiko. Mananalo na tayo dito. Kasi bibili tayo ng boto. Eh ngayon, dinanais ng Panginoon na may stop na yan eh. Di ba? It is really God's intervention. So ngayon, pinakita paano, nagbawas lumabas yung ebidensya. Di ba? So ngayon, nagkagulo na. Nagkagulo. Kasi paano na ang pera dito? Kasi definitely it is illegal. Illegal yung blanco na nilagyan nila. Illegal yun talaga. Sir, isang tanong pa, sir. May malawakang rally daw yung makakaliwa, pro-BBM at impeach Sara. Ano naman po yung pangontra nating mga Duterte supporters? Sabi nga natin, nung umpisa binibitbit na nila, they are claiming na may dinis na yun, sila ni Rio. Dahil sila Rio, mga kasama namin yan sa Duterte administration last ang Duterte. Eh baka naligaw lang din si Secretary Rio. Baka pinaniwala siya na ito ay para sa tao lang. Wala tayong papanigan dito. No? Yung katotohanan lang. Eh ngayon lumabas na impeach BP Sara. Oh, tapos lumabas na si Cielo. Eh, nandun sa kabila, tao ni Martin Romualdez. So nagkaroon na ng bahin ito na politika. So paano mo yan ma-expose? Kaya nga, inunahan na natin sila ma-expose sa social media for 2 weeks na binabanatan natin para ang taong bayan mamulat sa kanilang mga ginagawa. Di ba? Kasi bakit may impeach Sara, pananagutin Marcos, Duterte, yung GAA? Walang ano, pero narinig ko bakit pa may pagkor. Di ba may pagkor sa mga grupo na sasalin sa kanila? Eh di, ang pagkor, sino nag-control sa pagkor? Yung administrasyon. Baka nakakuha sila ng pera doon. Pinanser ng pagkor. So ibig sabihin, I also talk to, may mga kaibigan na ako, malalaking opisyal na sa Malacanang, na tinanong ko, nagsagot sila, sabi nila, hindi daw sila nababahala sa January 31 na rally. Well, of course, sa isip ko, bakit sila mababahala? I-rally nila yun eh. Sila nagparally, sila gumastos. Di ba? Oh, pero,
the anti-Duterte, which kamagrali sila dito, has been divided into two groups. Yung group of Trillanes, yung group of Silo dito. Di ba? Bakit sila nagkaiwalay? Baka hindi sila nagkausap sa bayan. Baka malaki yung isa, maliit yung isa. Doon sila hindi nagkaintindihan. Di ba? O yun ang katotohanan dyan, pero walang kwenta. Tatlo yan sir, yung mga kaliwa, liwasan sila. O liwasan, isa pa din yun. Nabayaran din yun. Oo. Di ba? Kasi kung tutusin, wala kayong papanigan. Katotohanan lang ang ipalilitaw ninyo. Anong katotohanan sa GAA 2025? Di ba? Anong katotohanan dito na lumaganap ang druga? Anong katotohanan nito na marami ng krimen? So, di ba? Ganon ang mga dapat busisihin. Ay, pero wala. Eh, parang politika ito ang kanilang ginagawa. At malayo sila sa ginagawa ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kasi, ang Iglesia ni Cristo, ang pananaw ko dyan, sila na ngayon ang moral compass. Moral compass ng ating bansa. Kasi, tinutuligsa nila ang mga mali na ginagawa ng gobyerno. Pero, itong ibang simbahan, hindi, wala silang ginawa. Di ba, bagkos, ang nag-file ng impeachment ni Pipi Sara, pare, clergy for good governance. Eh, sabi naman ang COA, na cleared si Inday, si Pipi Sara, eh bakit ipa-impeach mo pa? Kaya nga din malamig ang impeachment ni Pipi Sara dahil yung iba dyan na mga congressman na matitino, marami pa rin dyan, hindi nagsasalita. Tahimik lang. Hindi yan mag-support. Hindi mag-support yan. Bari sir, kasi di ba pag sinabi mong blanco, automatic, unconstitutional na yon, yung Supreme Court, ipaformalize lang nila para maging formality lang, nagagawin nila na unconstitutional yun. Kasi kung hindi, ibig sabihin, we have no law for where we stand. Kasi blanco eh. Yung blanco, kung hindi napirmahan,